O anak, ito tikman mo. Masarap ito. Tay, dugo po yan ng kawawang sanggol. Kawawa naman po siya. Bakit niyo po siya kinatay? Reklamo din Totoy nang iabot ng kanyang ama ang naisalok nitong dugo sa baon ng niyog. Pilit siyang pinapatikim ng kanyang ama ng sariwang dugo ng sanggol. Pagsisisihan mo ang araw na hindi ka tumikim, anak. Masarap talaga ang karne ng tao. Tsaka kaaway ang tingin ng mga tao sa atin. Kapag tayo mahuhuli nila, ay siguradong tayo ang patay sa kanila. Kasi naman tay, mali naman talaga ang ginagawa ninyo. Natural lang na galit ang mga tao sa ating angkan. Dahil malaking banta tayo sa kanilang buhay. Kaya nga anak, huwag na tayong makipagmabutihan pa sa kanila. Ganoon din naman. Kaaway pa rin naman ang turing nila sa atin. Hindi umimik si Totoy. Sa kanyang isipan na hindi siya gagaya ng kanyang mga magulang. Ngunit, isang umaga ay nagising si Totoy sa samyo ng napakasarap na ulam na sa pagkakaalam niya ay sa tuwing okasyon lang iyon maamoy. Kanino kayang kaarawan ngayon? Tanong niya sabay bangon at pumunta na ng kusina. Nay, anong okasyon po? Tanong kaagad niya dito. Gising ka na pala anak. Halika, masarap itong ulam na niluto ko ngayon. Si tatay mo ang nagpaluto nito para daw sa iyo. Nakangisi siyang umupo at tinumpisahan ng lantaka ng pagkain na nasa kanyang harapan. Sarap nito, Nay. Sige lang anak, kain ka lang ng kain. May nagpakatay ba ng baboy sa ating mga kapitbahay, Nay? Wala naman anak. Bakit mo naman naitanong iyan? Paano nyo nailuto ito kung walang nagpakatay? Ngumiti lang ang ginang na tinignan ng anak. Ginulo-gulo ang kanyang buhok. Habang walang tigil sa pagkain at halos nangangalahati na ang kanyang plato nang pumasok ang kanyang ama. Kumain ka na pala anak. Oh, paano? Masarap ba? Oo tay. Malapit ko nang maubos ang inihain ni nanay sa akin. Yun naman pala. O di ba nga, sabi ko sa'yo, masarap ang karni ng tao. Malaman at malinamnam. Higit sa lahat, nagbibigay ng lakas sa atin ang mga tao. Napatigil si Totoy sa pagkain. Nais man niyang iluwa lahat ang kanyang kinain ay wala na. Tapos na niyang na-enjoy ang pagkain at ninamnam ang sarap ng lasa ng karne ng tao. Tay naman, Nay, bakit niyo to ginawa? Nilinlang niyo po ako. Napakasamang impluwensya niyo. Sana lang kung nais niyong maghasik ng lagim, kayo na lang. Huwag niyo na akong idamay. Wala na anak. Tapos mo nang makain. Alam mo bang hahanap-hanapin mo iyan ngayong naumpisahan mo ng kainin? Kwento ng kanyang ama. Napakasamang impluwensya niyo po tay. Pati ikaw Nay. Akala ko ba mga magulang kayo? Bakit niyo ako tinuruan ng maging masama? Halos maiyak na siya ngunit pilit na pinipigilan ang sarili. Huwag ka na kasing magpakabanal Totoy. Walang banal na aswang. Lahat tayo ay nakatakdang maghasik ng lagim. Hindi rin nila masisisi ang mga katulad natin kung bakit pati sila ay naging pagkain na sa ating paningin. Mapanghamak ang ilan sa kanila. Hindi lang tayo ang abusado, ngunit maging ang mga tao rin. Noong unang panahon, hindi naghahasik ng lagim ang ating angkan. Nakokontento lang sila sa mga ligaw na hayop at kung ano-ano pang nakapaligid sa kanila na alaga. Ngunit napakalupit ng tao. Nakita nila ang isa sa ating angkan. Ayun, hinuli at sinilaban. Anong laban ng isa sa isang buong baryo? Biglang nagkarirahan ang luha sa mga mata
ng kanyang ama. Nasasaktan itong alalahanin ng nakaraan. Ang ina pala ng kanyang ama ang ikwento ng kanyang asawa kay Totoy. Dati ay naririnig lang ito ni Totoy sa mga kwento ng mga matatanda. Dati iyon, noong hindi pa niya alam na sila pala ay aswang din. Masakit din iyon para kay Totoy. Lola kasi niya iyon. Ngunit iyon ay parte na lang ng kanilang nakaraan. Isa sa mga konsekwensya ng pagiging lahing aswang. Ngunit hindi naman sana solusyon ang paghihigante. Ngunit hindi rin niya mahuhusgahan ang kanyang ama. Katulad niya ay isa rin itong anak. At masakit na isipin na mawala ng mapag-arugang ina. Lalo na at brutal ang paraan ng pagpatay nito. Simula noong araw na iyon ay tila nga iba na ang hanap ng kanyang hininga. Laging may nais siyang maaamoy na ulam na hindi niya maintindihan. Hanggang sa hindi na niya matiis pa. Nay, iluto mo naman ako ng ulam na katulad noong isang linggo na luto mo. Pagkaramdam ko kasi ay lalagnatin ako at iyon ang magpapalakas sa akin. Hiling niya sa kanyang ina. Sa murang edad ni Totoy ay natuto siyang kumain ng karne ng tao. Hanap-hanap na niya ito. Hanggang sa lumaki siyang nasasanay na sa paggamit ng mahikang itim at nagkaroon na rin ng mutya. Iyon ang ginagamit niya. Kaya bigla na lang siyang nagiging invisible sa mga mata ng normal na tao. Maging ang pag-iibang anyo na minsan ay bigla na lang siyang nagiging aso. Turo rin iyon ng kanyang ama. Hanggang sa mamihasan na siya sa pagiging aswang. Sanay na siyang mamiktima. At ang dating hanap-hanap na nilutong karne ng tao ay nagiging hilaw. Kasalanan ba niya kung naging masamang aswang siya? Gayong turo iyon ng mga magulang niya. Masamang impluwensya ba sa kanya ang kanyang mga magulang? Gayon ito na talaga ang sumpa na nananalaytay sa kanilang dugot angkan. Anak, gumaya ka at may lakad tayo. Utos ng ama ni Totoy. 21 na siya noon at kakatapos lang ang birthday. Saan tayo pupunta, tay? Sa bahay ni Aling Usma. Sino yun? Siya ang pinakamatandang aswang ng ating angkan. Hindi siya lumalabas ng bahay kapag araw. Takot siya sa liwanag dahil ang dugo niya ay puro. Walang halo ng dugo ng tao kagaya natin. Ang lolo mo kasi noon ay hindi aswang. Kaya ako, may dugong tao at ikaw naman ay meron din na nananalaytay na rin sa'yo. Anong koneksyon sa pagpunta natin doon, tay? Kasi anak, ay gusto kong matutunan mo ang maraming uri ng mahikang itim na alam ni Ulang Isma. Para na rin sa protection mo, anak. Patungo na kami sa katandaan ng nanay mo at balang araw ay wala nang poprotekta sa iyo, kundi ang sarili mo lang din. Maaaring naging masamang impluwensya kami sa buhay mo, subalit gusto ko lang naman ay yakapin mo ang ating tunay na katauhan. Ganito na tayo. Nananalaytay na sa ating dugo ito. Walang paraan para matakasan natin ang ating katauhan. Isinilang tayong aswang. Mamamatay tayong aswang, anak. Masakit iyon sa pandinig ni Totoy. Wala siyang ibang hiling kundi simpleng buhay. Subalit paano maging simple kung doble kara ang kanyang katauhan? Sa gabi ay halimaw, sa araw ay tila maamong tupa. Hindi makabasag pinggan. Matagal na niyang tanggap na iyon na talaga ang kanyang buhay. Kaya pumayag siyang sumama sa bahay ni Ulang Isma. Marami itong naiturong paraan kung paano linlangin ang tao. Gaya ng pagnanakaw ng katawan ng isang na aswang at palitan ng katawan ng saging. Maraming masasamang impluwensya subalit kailangan niyang matutunan dahil balang araw, ang mga ito ay lilisan at sila na ang bagong sibol, ang magpapatuloy pa sa mga naumpisahan ng paghasik ng lagim
ng mga katulad nilang aswang. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumibok ang puso ni Totoy sa isang dayong teacher sa kanilang lugar. Noong una ay pinilit niyang baliwalain iyon, kahit pa alam niyang marami siyang kaagaw dahil maraming umiidolo sa dalaga. Tila tinutokso pa yata siya ng tadhana. Sa dami kasi ng pwedeng mangupahan sa katapat ay ang tao pa talaga na kanyang iniiwasan. Anak, ba't pa na yung silip mo sa katapat na bahay? Tanong ng kanyang ama na nakasilip na rin. Wala naman, tay. Anong wala? Patingin nga. Abay, may nakatira na pala dyan. Si tatay talaga. Bahay kaya iyan, kaya malamang may titira talaga dyan. Sa bagay, anak. Pero bakit parang interesado ka sa nakatira dyan? Dalaga siguro ano? Tay naman, hayaan mo na nga. Masyuso talaga tong si tatay eh. Abay anak, kung dalaga at nagugustuhan mo ay pwedeng-pwede natin yan gawa ng paraan. Paraan? Papaano? Oo anak, pwedeng-pwede natin gawa ng paraan, gaya ng panggagayuma. Abay kung gusto mo ang babae at atubili kang ligawan ay gayumahin natin. Itong si tatay talaga, masamang impluensya. Ay anak, ayaw lang kitang pahirapan. Kung may mabilis na paraan naman, bakit ka pa magtitiis? Napaisip siya sa sinabi ng ama. Maraming nagkandara pa sa dalaga at maaring isa siya sa mga marereject kung susubok siyang manligaw. Kaya isahan na lang ang sa utak niya. Iyon ay bigyan ito ng tsokolate. At doon ay ilalagay niya ang gayoma na sinasabi ng kanyang tatay. Ano na anak? Gusto mo ba talaga ang babaeng iyon? Opo tay. Maaari mo kaya akong tulungan? Sus, simpleng bagay lang iyon anak. Napangiti siya at natatanaw na niya ang tagumpay. Unang pag-ibig na sumibol sa kanyang puso at aminado siyang wala man lang siyang ideya kung paano ligawan ng isang dalaga. Bahala na. Basta bibili lang siya ng tsokolate at bulaklak. Iyon ang magiging tanda na nililigawan niya ang isang dalaga. Kinabukasan ay pumunta siya sa bayan para bumili ng kalidad at mamahaling tsokolate. Masaya siyang umuwi bit-bit ang isang kahon. At kahit may kamahalan ay hindi siya nasasayangan sa pera. Dahil bawing-bawi iyon kapag mapapasagot at magiging nobya na niya ang babae. Tay, anong ilalagay mo sa tsokolate para magayuma ko ang dalaga dyan sa tapat? Sabik na tanong niya sa kanyang tatay pagdating ng bahay. Tsokolate? Bakit may ganyan pa? Siyempre tay, para maramdaman din nila na talagang pinapahalagan sila. Sus, Ginoo. Yung sa amin naman noon ay konting harana lang ay ayos na. Tsaka hindi pwedeng dyan sa tsokolate ang gayuma. Bakit naman tay? Hindi nasayang pa yung pera ko. Hindi ka kasi nagtatanong anak eh. Pabango yung gayuma natin, kaya sa katawan mo ilagay. Hindi sa tsokolate. Pero ayos na rin. Bigyan mo siya ng tsokolate, ay ba may malaking appreciation iyon dahil galing sa iyo na manliligaw niya. Dagdag puntos ba? Pambihirang aswang to, may kasama pang English. Mas lalo siyang nanabik na manligaw sa dalaga. Kasi nakakasiguro siyang hindi siya mababasted at hindi niya ito makakalimutan. Nagulat pa ang dalaga ng pagbukas nito ng pinto ay siya agad ang bumungad. Napapikit ito nang maamoy ang kanyang pabango. Kaya alam niyang unti-unti nang tumatalab ang gayuma sa kabuuan ng dalaga. Nang imulat nito ang mga mata ay nakangiti na ito sabay sabi na, "Ang bango mo naman, Ginoo. Pasok ka." Alok nito. Abot langit ang ngiti ng binata pagkapasok sa loob.
Iniabot niya rito ang isang kahon ng tsokolate. Nako, salamat. Nahihiyang sambit niya rito. Ako nga pala si Totoy. Bagong lipat ka kasi rito kaya gusto sana kitang makilala. Oo. Ako din pala si Welma. Kakaumpisa ko lang kasi magturo sa eskwelahan ng elementarya. At malamang ay bibilhin ko na itong bahay. Ang layo pa kasi kung doon pa ako uuwi sa probinsya namin. Dito ako kinuhang regular na teacher ng elementarya. Nako, magandang balita yan. Ibig sabihin ay lagi-lagi kitang makikita dito. Nako, salamat naman. Sabi nga ng iba ay delikado raw dito dahil maraming aswang. Hindi pa naman ako nakakita ng aswang kaya ayaw kong maniwala. Patubili siyang ngumiti sa bungad na kwento ng dalaga. Hindi siya sigurado kung siya ba ang pinapatamaan nito o sadyang nagkataon lang na may nakapagsabi na may pamilya ng aswang sa kanilang lugar. Hindi naman kasi lingid sa kanya. Nabantog na ang kanilang angkan sa barayong iyon na mababangis na silang aswang. Ngunit wala siyang pakialam. Wala namang may nakapagpatunay na totoong aswang sila maliban sa kanilang sarili dahil sila lang ang nakakaalam ng kanilang katauhan. Ang iba ay puro haka-haka lang. Siguro kung sa lugar ng papa niya dati ay doon huling-huli sila. Pero dito sa lugar ng kanyang ina ay hanggang haka-haka lang. Ilang sandali pa ay may biglang dumapo sa bakuran ng bahay. Bigla itong humuni ng sobrang bangis na tiktik. Sumunod pa ang huni ng uwak, kaya lalong nahintakutan ng dalaga. Hala, totoo nga sila. Sambit nito sabay subsob ng yakap kay Totoy. Nailing na lamang ang binata. Alam kasi niyang ang mga magulang niya itong naka-isyosyo sa kanyang diskarte. Wilma, oo, totoo talaga ang mga aswang. Pero huwag kang matakot. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. At kung gusto mo, dito na lang ako matulog sa bahay mo. Wika niya rito. Hinintay niyang sumagot ito ng oo. Ngunit nagsisigaw ito sa takot. Dahil nakita nito ang isang nilalang na nakakatakot at nakasilip sa bintana. Naghuhumiyaw sa takot ang dalaga. Sinong hindi magwawala sa sobrang takot kung ang nakikita niya ay napakapangit at kulubot na muka na may nagbabagang mga mata. Idagdag pa ang buhok ng sobrang gulo at mga ngipin na tila ba nangingitim na, ngunit nakausli ang mga matatalim na pangil. Mas lalong nagsusumiksik sa takot ang dalaga sa dibdib ng binata. Huwag ka matakot, Wilma. Ang mga iyan ay sa gabi lang nagpapakita. Tsaka takot ding pumasok ng bahay ang mga iyan. Talagang mahilig lang manakot ang mga iyan. Pag-aalo niya rito. Talaga? Nariyan pa ba? Tanong ng nanginginig na dalaga sa kanya. Wala na. Ganyan talaga ang mga iyon. Kaya huwag kang matakot nang hindi ka nila laging bisitahin. Ganyan ang mga yan eh. Namimihasa kapag alam nilang matatakutin ka. Ngunit kapag alam nilang matapang ay hindi naman sila bumabalik sa bahay na iyon. Tumangaw lang ito at lumayo ng konti sa kanya. Pasyensya na. Ayos lang. Buti na lang pala at nadalaw ako dito. Oo nga. 3 linggo pa lang ako dito ngunit pagkaramdam ko ay gusto ko nang mag-resign. Bakit naman? Nakakatakot ang lugar. Ayoko na. Mamamatay ako sa nervyos dito. Naku, hindi naman ganyan yun. Nagkataon lang ang lahat. At saka, nandito ako para sa'yo. Huwag ka nang matakot. Pero paano naman kung may isang araw na wala akong kasama? Tapos biglang aatake ang mga iyon. Tsaka ang malala ay makapasok pa dito sa loob dahil hindi naman matibay ang dingding. Humihikbi na ito sa kakaiyak.
Naku, masyado ka lang abansing mag-isip, alam mo yon. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nandito ako. Kung gusto mo, asawahin na lang kita para wala ka ng pangamba. Grabe, asawa agad. Walang pag-alinlangan na pumayag ang dalaga. Nasasayangan ito sa trabaho na nag-umpisa ng umusbong, kaya para sa trabaho ay napilitan itong makipagrelasyon kay Totoy para lang may makasama ito gabi-gabi sa bahay nito. Dahil na rin sa gayuma na bigay ng tatay ng binata, kung kaya't mabilis itong napapayag. Nabigla na lamang ang pamilya ni Wilma nang dalhin ito si Totoy sa kanilang bayan at ipinakilala bilang nobyo. At mas ikinagulat ng ama nito nang sabihin nitong nais nitong maikasal agad sa West sa lalong madaling panahon. Teka lang Wilma ha, kakaumpisa mo pa lang ng trabaho sa bayang iyon. Pag-iisang buwan ka pa lang doon, ay may nobyo ka na kaagad. Ang malala pa, gusto mo nang magpakasal sa West. Teka lang, nakakahalata na ako. Tinakot ka ba ng lalaking ito? Sagutin mo ng totoo ang tanong ko. Galit na tanong ng ama nitong si Mang Pilo. Tay naman, bakit naman ako tatakutin ni Totoy? Talaga lang na mahal ko siya, tatay. Mahal? Anak naman, kamahal-mahal ba ang mukha ng lalaking ito? Tay naman Abay, mas gwapo po ako ng isang paligo sa iyo noong kapanahunan mo, Mang Pilo. Sambit ni Totoy. Totoy, tumahimik ka. Abay, walang hiya to ha. Iyan ang gusto mong mapangasawa, Wilma? Hindi ako papayag. Galit na sigaw ni Mang Pilo. Mang Pilo naman, biro lang po iyon. Baliktad bala. Ikaw po pala yung lamang. At saka Mang Pilo, di pa po ako nakapag-abot ng pasalubong sa'yo. Wika ni Totoy rito. Meron ba? Galit pa ring tanong nito. Ay opo, eto isang buti ng alak. Sabay dukot mula sa likod. Ayan naman pala kung kanina mo pa ito inaabot, di sana kanina pa natapos ang usapan. Kailan ba ang balak niyong magpakasal? Tanong nito sa binata. Ayun, nadali rin. Isang boteng alak lang naman palang katapat. Bubulong-bulong sa hangin na sambit ng binata. May sinasabi ka ba? Singal ulit ni Mang Pilo sa kanya. Baging si Wilma ay nagulat sa ama. Ay, wala po Mang Pilo. Nakalimutan ko lang ibigay pala sa'yo. Ito mamahaling alahas, para talaga ito sa'yo. Sabay abot ng kahon na may lamang relo na binili lamang niya ng 500 noong magpunta siya minsan sa syudad. Ayun, galante naman na pala itong mapangasawa ni Wilma. Yayamanin. Magkano ba itong relo na ito, Totoy? Ay, 30,000 lang ho ang nabili ko niyang Mang Pilo. Murang-mura. 30,000? Nako, 6 na hektaryang lupain na ang katumbas nito. Nako, pagkamahal-mahal ng gamit na ito. Itatago ko na talaga ito, Totoy. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi ka pa dumating sa buhay ni Wilma ay di ko pa mararanasang magsuot ng ganitong alahas. Ay, walang anuman ho, Mang Pilo. Ang mura palang lupa dati. Ay, bakit naman Mang Pilo? Di ba dapat tatay na? Ayun, sabi ko na nga ba? Sambit ni Totoy. Walang anuman, tatay. Nakangising wika niya pa rin. Noong sila na lang ni Wilma ay tinanong ng dalaga kung talaga bang tunay na mamahalin ang relong suot ng tatay nito na bigay niya. Pasyensya na Wilma, ang totoo ay 500 piso lang ang binili kong relong iyon. May pagkamahal din. Ako naman, Totoy, bakit mo pinaasa ang tatay na mamahalin ang bagay mong relo? Yari na. Papaano kung susubukang isang lan yun? Idi patay tayo.
Pati ako madadamay pa. Kasi naman mukhang ayaw niya sa akin kaya ginawan ko na ng paraan. Ikaw talaga. Halika na, matulog na tayo. Kailangan nating agahan ng pag-asikaso ng mga papeles para maikasal tayo kaagad. Baka mauna pang mabisto ni tatay na peke ang relong bigay mo. Naku, baka mapurnada pa ang kasal natin. Huwag naman sana, Wilma. Nag-aalalang wika niya. Ngunit tila umayon din sa kanilang tadhana. Mabilis na naasikaso ang mga papeles, kung kaya't naikasal sila kaagad. Sabi ko na sa'yo, epektibo ang ginawa nating panggagayuma kay Wilma. Kita mo na, wala nang ligawan pa. Diretso kasalan na agad. Tay naman, tumahimik kayo at baka marinig tayo ni Wilma o ng iba niyang pamilya. Hindi na nga ito umimik. Maging ang ina niya ay tahimik lang sa isang tabi. Masaya ang mga ito subalit malungkot rin. Ordinaryong babae ang pinakasalan niya kaya malamang ay kailangan niyang laging magtago tuwing kabilugan ng buwan. Hindi nga lang sila sigurado kung hanggang kailan maitago ni Totoy kay Wilma ang kanyang pagiging aswang. Gayong asawa na niya ito at kasama sa bahay. Naging usap-usapan sa buong baryo ang balitang biglang ikinasal sina Totoy at Wilma. Malamang ginayuman ng aswang na iyon ang kaawa-awa at inosenteng guro. Napaka-imposible namang pumayag agad. Kakikilala lang yata nila. Puna ng isang ina. Kapitbahay nila ito at estudyante ni Wilma ang isa sa mga anak nito. At malinaw na narinig ni Wilma ang sinabi ng ginang tungkol kay Totoy. Ale, bakit niyo tinawag na aswang ang asawa ko? May nakita ba kayong tao na karga-karga ng asawa ko? Porkit ganon ang mukha niya, aswang agad? Pwede ka kayong kasuhan. Moral damage ang mga bibog ninyo. Saway ni Wilma sa mga ito. Sakto ring palapit si Totoy dahil sinusundo siya sa eskwelahan. Bakit? May problema ba, Wilma? Ang mga ito, ang tatanda ay walang respeto. Tawagin ka ba namang aswang? Kisyo, ginayuma mo lang daw ako. Kaya ako nagpakasal sa'yo. Hindi siya nakaimik at sinamaan ng tingin ng mga alin na halatang takot sa kanya nang makitang galit siyang nakatitig sa mga ito. Hayaan na natin ang mga yan, Wilma. Ganito talaga sa bukid, maraming chismosa. Wika niya sabay hila na ng kamay ng asawa. Habang pauwi ay nagngingit-ngit sa galit ang dibdib ni Totoy. Humanda kayo sa akin. Ipapahamak niyo pa talaga ako sa asawa ko, ha? Sambit ni Totoy sa kanyang isipan. Dati wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Bakit naman niya gagawin ang makialam sa buhay ng iba? Subalit na pagtanto niyang kalat na yata talaga sa buong baryo ang kanilang angkan na isa sa mga mababalasik na aswang ng lugar. Kasalanan ba niya? Sinubukan naman niyang mamuhay ng bilang tao. Talaga lang na hindi pwede. Kasi ang aswang ay habang buhay ng aswang. At hanggang kamatayan ay kanila pa itong pagdusahan sa linaw ng kadagat-dagatang apoy. Kakain siya at sa hindi ng buhay na tao ay hindi na rin naman malilinis ang sarili. Nakagawa na rin siya ng pagkakamali at ilang beses na. At malamang ay isusunod niya ang mga tsismosang iyon. Humanda kayo. Gaya ng sinabi ko, hinding-hindi ako maawa kahit anong gagawin niyong pagmamakaawa. Sambit niya sa sarili. Ang tahimik mo naman, Totoy. May iniisip ka ba? Tanong ni Wilma. Wala naman. Tipid na sagot niya. Pagdating ng bahay ay tahimik pa rin siya. Tulong-tulong silang dalawa sa pagluluto ng kanilang hapunan.
Pagkatapos ay nagpahinga na. Hinintay lang naman ni Totoy na makatulog ang asawa niya. Re-resback na siya sa mga taong naisirain ang kanyang pangalan, maging ang kanyang mga magulang. Totoo sana ang tsismis ng mga ito, pero hindi naman sila namimiktima ng kabaryo at lalong hindi nila pinatos ang mga malulusog na tao. Madalas ay mga sakiting matatanda at bata lang, at kung may mga buntis man silang minsang inaaligiran, ay tanging pag-aamoy lamang ang kanilang ginagawa. Nang makasiguro na tulog na ang asawa ay tsaka lang siya bumangon at nagpunas ng langis. Oras na para patahimikin ang bibig ng mga taong walang alam gawin kundi ang manira. Tumalon siya sa kanilang bintana at patakbong pumunta sa bahay ng Ali na nais sumira ng kanyang pagkatao. Saktong 10:00 ng gabi nang lumabas ang Ali para iihi, nang makasalubong siya nito bilang aso. "Che!" Pagtaboy nito sa kanya. "Che pala ha, pues itong sayo." Sabay lundag sa dibdib ng Ali. Bibig sana ang dadakmain niya dahil masyadong namimihasa na sa pagiging tsismosa. Kaso ay yung baba ang naabot niya at nakagat. Kaya ito ang halos maputol ng kanyang kagatin. Hinang-hina ito nang bumagsak sa lupa. Tumagas ang maraming dugo mula sa mga sugat nito. "Bagay lang sa iyo yan. Kasi masyadong tsismosa yung bibig mo. Buti nga, hindi pa kita pinapatay. Pero sigurado kong masahaba pa yung nguso mo." Aniya, sabay patakbong iniwan ito. Palabas na rin kasi ang asawa nitong konsentidor. Ayos na sa kanya iyon. Nakaganti na siya. "Siguro naman, magtatanda na ang mga kasamahan mong iyon. Oras na makita nila ang kalagayan ng mukha mo, Aling Dolor. Ayan, tsismis pa." Aniya, sabay iling. Hindi niya kailangang magtagal sa labas ng bahay at baka magising si Welma at magduda. Kinabukasan ay agad na lumaganap ang balita. Hanggang sa halos laganap na ito sa buong baryo. Ang pag-atake ng dambuhalang aso sa isang ali na talagang ikinamatay nito sa huli. Marami ang nabahala, duda agad ng karamihan ay aswang, kaya marami ang takot na lumabas sa gabi. Naging mabenta ang arinula na tinda ng isang ali. Ayos na rin ang ganito para kay Totoy. Wala nang gagabihin sa daan dahil lang minsan sa pagchichismis. Siguradong takot na mga itong lumabas ng bahay. "Kawawa naman ng babaeng iyon, Totoy. Kailan ko lang iyon nakita sa eskwelahan na ipinagchismis ka pa." Puna ni Wilma. "Ganoon talaga. Basta pakialamera sa kapwa ay may aabutin talagang karma." "Sobra din naman iyon. Grabe, totoo yata na hindi basta aso lang ang umatake doon. Aswang nga yata talaga." "Naku, nakichismis ka na rin. Huwag ka na ngang sumali pa sa isyong iyon. Hayaan mo na kaya at tapos na rin naman ang bagay na iyon." Sa bagay nga naman," tanging sambit ni Wilma. Araw ng Sabado. Kakatapos lang nilang kumain ng tanghalian nang may dumating na bisita sa kanilang bahay. Binuksan agad ni Wilma ang pinto nang kumatok ito. "Nay, buti naman at napadalaw kayo." Nakangiting wika ni Wilma. "Oo anak, may kailangan ng tatay mo sa asawa mong si Totoy." "Kay Totoy ho? Bakit?" "Hayop ang asawa mong iyan anak." Sabat ng ama nitong bigla na lang sumipot mula sa likuran ng asawa. "Tay, napano yung mukha mo ba't puro kapasa? Pumasok na muna kayo." Pumasok din ang mga ito at saktong paglabas ni Totoy mula sa kanilang kwarto na
sinusuot ang damit. "Nay, tay," sambit niya. "Ayop ka, manloloko ka." Galit na bulyaw ng ama ni Wilma sa kanya. "Ay, bakit ho?" "Tay, kalma lang. Akala ko ba okay na sa'yo si Tutoy?" Sumbat ni Wilma sa ama. "Anong okay? Nabugbog ako dahil sa kalokohan ng hayop na ito. Tapos okay? Hindi okay. Manloloko ito. Scammer." "Anong sinasabi mo, tay? Hindi ko pa kayo maintindihan." Kunot noong tanong ni Totoy. "Eto, naalala mo to. Nabugbog ako dahil sa relong ito. Napagkamalan akong scammer dahil sa kalokohan mo." Nagulat si Totoy nang ipinakita nito ang bigay niyang relo. "Bakit? Anong ginawa mo, tay?" Tanong ni Wilma. "Ibarter ko sana sa lupa para sa sakahan. Iyon pala ay peke ang relong ibinarter ko. Napahiya na ako. Nabugbog pa ako." Galit na galit itong nakatitig kay Totoy. Habang tila na estatwa naman si Totoy at tila hindi makagalaw sa pagkapahiya sa kanyang mga biyanan. "Pasensya na po, tay. Pwede ko namang palitan ng pera na lang." "Tapos, peke pa rin?" Hindi na ho. Sinisiguro ko sa yung totoo na ito. Sandali lang ho at kukunin ko." "Siguraduhin mo lang na tunay. Dahil kung hindi, sisilaban ko yan na kasama ang katawan mong hinayupa ka." "Tay naman, sobra mo naman kung murahin si Tutoy. Asawa ko pa rin po siya. Bigyan niyo naman ho ako ng respeto." Manloloko to eh. Paano bang respetuhin? Ako nga na ama mo. Di niya marerespeto. "Pasensya na po, tay. Hindi na yun mauulit pang muli." Tumalikod na siya para kunin ang pera at ibigay iyon sa kanyang biyanan. "Ito po, tay. Matagal ko na itong inipon. Ibili niyo ho ng lupa." Magalang na wika niya, sabay abot ng makapal na perang nagkakahalaga ng 100,000. "Baka pekay na naman iyan." Galit na singal ng matanda. Hindi ho. Kaya niyo na pong bumili ng malaking lupa ang perang iyan, tay." Mabilis na sagot ni Totoy. "Pag ako nabugbog ulit dito ha, mapapatay na talaga kita. Tandaan mo yan." Agad siyang tumango. Napaisip tuloy siya kung tunay nga ba ang mga perang naiimbak niya. Pero sigurado siyang tunay iyon at matagal na niyang naitago ang mga iyon. "Dumito muna kayo ng 1 linggo, nay, tay. Nang makasama ko naman kayo." "Nako anak, paano ang mga kapatid mo doon?" "Malalaki na po ang mga iyon, nay, tay. Minsan lang naman kayong nagagawi rito." Reklamo ni Wilma. "Nako, sana lang hindi masagap na mga ito ang balitang tungkol sa aming mga angkan." Sa utak ni Totoy. Alam niyang hindi ang mga ito titigilan ni Wilma hanggat hindi papayag. At hindi nga ang mga ito umalis. Tumira pa ng 1 linggo sa kanilang baryo. 3 araw pa lang ay may nasagap na kaagad na balita ang ina ni Wilma. "Totoy, alam mo ba ang sabi ng isang ali sa akin kanina noong maglaba ako sa balon?" "Oh, bakit naman po, nay?" "Sabi ay mag-ingat daw kami. Kasi ang angkan mo raw ay angkan ng mga mababangis na aswang sa baryong ito." Kwento ng ginang. Hindi kaagad na imik si Totoy. Talagang sikat na silang aswang sa lugar at nakakahiya ito sa kanyang mga biyanan. "Sumagap ka na naman ng isang tsismis, nay. Naku, huwag kang magpaniwala sa mga tsismosa dito. Wala kang mapapala sa mga tao rito. Kasi naman, buntis pa lang yung tao,
Pero sa kwento nila ay nanganak na. Kaya huwag kang magpapaniwala sa mga iyon. Biglang sabat ni Wilma. Ganoon pala ang mga tao dito, anak. Oo, Nay. Kaya huwag mong paniwalaan. Kung totoo man ay di sana nakainan nila ako. Dagdag pa ni Wilma. Pasensya na, Totoy. Naku naman ang mga tao dito. Kung makapagsalita ay talagang mabubuhay ang patay. Reklamo ng Ale. Kaya nga po, Nay, huwag kayong maniniwala. Napangiti si Totoy sa asawa sa pagdepensa nito sa kanya. Kaya mas lalo niya itong minahal ay lagi siyang dinedepensa nito. Kahit pa napailalim ito ng kanyang gayuma ay tila ramdam naman niyang totoo ang pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya. Isa lang naman ang hiling niya palagi, ang huwag mabisto na ginayuma lang niya ang asawa. Sakali mang malaman ito, hiling niya ay sana ay may anak na sila na siyang magbubuklod sa kanila. At sana ay matututunan siya nitong ibigin na hindi lang dahilan ang gayuma. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Ewan ko ba at parang hindi kompleto, pero hanggang dito na lang talaga. Kasi hindi siya masyadong detalyado sa huli kung ano na nangyari. At yun na nga. Magkape ka muna.